Tatakbo na lang daw bilang independent candidate sa pagkasenador ang nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy. Yan ay matapos siyang hindi kilalanin ng partidong isinulat niya sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Hindi authorized signatories ng Workers and Peasants Party o WPP ang pumirma sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon yan sa mismong presidente ng naturang partido, kasunod ng paghahain kahapon ng kandidatura ni Quiboloy para sa pagkasenador. Bukod sa COC, kasama ring isinumite ng kampo ng pastor ang CONA bilang patunay na tatakbo si Quiboloy sa ilalim ng WPP. Pero sabi mismo ng presidente ng partido na si Attorney Sonny Matula, hindi niya pinirmahan ang CONA ng pastor. Hindi rin daw pumirma maging ang dalawa pa nilang otorisadong opisyal. Wala rin daw alam si Matula kung sino ang pumirma sa isinumite nilang CONA sa COMELEC. Buwelta naman dyan ng kampo ni Quiboloy. Legitimate officers of the WPP, but kahit na kung assuming na parang hindi madami si Pastor sa gulo na yan, Pastor is willing to run as independent, and anyway, maging guest candidate naman siya na malaki mga partido, wala namang problema yan. Ang sagot ni Matula, bukas kami sa pag-uusap ang hinahanap nila, pero hindi namin talaga matatanggap na si Quiboloy ay maging kandidato ng WPP, lalong-lalo na akusado siya sa maraming krimen, lalong-lalo na yung abuse or sexual abuse sa minor. dahil dyan sisiyasatin ng COMELEC kung sino talaga ang lehitimong authorized signatories sa dalawang panig. Ayon sa COMELEC, dalawa ang natanggap nilang authorized signatories mula sa WPP. Isa mula sa kampo ni Quiboloy kung saan si Tolentino ang chairman at pangulo umano ng partido at isang Roberto Pascual na Secretary General, habang sina Matula at 3 pang opisyal ng WPP naman ang signatories sa kabila. Sana may mga lumapit sa aming partido, hindi kami nag-issue niyan, bakit gumagamit ng ganyan? O kaya naman, peke yung pirmang yan, bakit nanaan dyan? So at least po, may basihan ng COMELEC para mag-aksyon sa bagay na ito. Ayon mismo kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng maging independent candidate na lang si Quiboloy dahil sa issue sa partido. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorized signatory, kapag po nag-submit sa parehas na posisyon ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, nilalabas po magkaibang CONA, independent candidate yung mismong kandidato. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.